O, ito na. Mga kababayan, ako, unahin natin itong kay Lustay. Mga kababayan, itong kay Lustay ay talaga namang isa lang ang masasabi ko mga kababayan. Itong kay Lustay, ilang tulog na lang. Talagang itong mga DDS, mga kababayan, mauubos talaga to sila. Hanggat hindi kayo, alam nyo ito mga DDS, paalala lang. Advice bilang kalaban. Alam ko, inis na inis kayo sa akin eh. Diba? Inggit na inggit nga kayo eh. Diba? Mga DDS, ito lang masabi ko sa inyo. Hanggat ipatuloy ninyo yung kabubuhan ninyo, no? Katangahan, uto-uto, mga baliw, mga duwag, mga patay gutom, mga dugyot, mga manyakis. Maraming definition ang DDS eh. Pero isa lang meaning, bobo. Diba? Hanggat ipatuloy nyo yan, ulitin ko hindi kayo miyembro ng X-Men. Hindi po kayo mga miyembro ng X-Men na pag bumangga sa pader, lumulusot. Hindi nyo kamiyembro si Magneto. Hindi nyo kamiyembro si, tawag dito, yung may kutsilyo sa kamay, si Wolverine. Hindi nyo kamiyembro si Professor X. Diba? Kaya wag po kayong magbalak na banggain ninyo ang presidente. Presidente ang kalaban ninyo. Maghintay kayo na matapos ang termino bago kayo magkukuda-kuda. Sa ngayon kasi mga tanga kayo eh. Kuda kayo ng kuda. Presidente ang kalaban ninyo. Wala talaga kayong mapala. Either makasuhan kayo makulong or else yun naman talaga ang kahinatnan. Diba? Katulad nito kay Sara Duterte. Mga kababayan, naalala po natin na ang impeachment ni Sara noong 2025 ay diniklara po ng Korte Suprema na unconstitutional. Kasi bakit mga kababayan? Ang nirason ng Korte Suprema ay napakadami po na nag-file ng impeachment. So, kumbaga, patong-patong kasi yung filing eh. Kasi meron kasing rule ang 1987 Constitution na isang complaint, isang taon. So, isang complaint na impeachment, isa lang dapat sa isang taon. Kaso 5, 4 yata eh. Kaya na-declared na unconstitutional. Pero hindi po porket dineclared na unconstitutional, ayun na yun. Sabi nga ni Percy Lapid, numbers game yan. Hanggat yung mga appointee ni Digong dyan ay nabigyan. Si BBM kasi wala pang naibigay sa kanila. Si Digong kasi malaki na ipon nun. Marami nang naibayad. Marami nang padulas. 'Di ba? Marami nang naisuhol. Kaya nga wala kang mapapala kung nabayaran ka na bago bumaba. 'Di ba? Kasi alam po natin mga kababayan, kung napansin po ninyo, halos lahat po ng presidenteng nangyari or dumaan sa Pilipinas, kada pagbaba sa posisyon may kaso. Napansin ninyo. Si Pinoy, bago bumaba, may kaso, namatay. Si Gloria, bago bumaba, may kaso, namatay. Si Erap, bago bumaba, may kaso, ayun, ugod-ugod na. Sino pa? Si Digong, Si Digong, bago bumaba, ayun, nakulong. Hindi natin alam, baka si PBBM pagbaba, ganun din. 'Di ba? Kaya nga mga kababayan, isa lang ang masasabi ko. Antayin ninyo matapos ang termino ni BBM. 'Di ba? Bago kayo maghigante. Ngayon mga kababayan. So, yun nga, yung impeachment ni Sara na-archive. Pero mga kababayan, ang sabi nga ng Solicitor General at ng Korte, pwede naman po kayong mag-file ulit ng complaint sa sunod taon. Guys, mga kababayans, mga minamahal, boss, amo, mga manunood, mga kapatid, kapuso, kaibigan at kaaway. Tandaan nyo, 2026 na. Tapos na ang 2025. Ilang tulog na lang, February 6 na. Ano na ngayon? 5 na ngayon, bukas 6. Isang buwan na lang. 4 na linggo na lang, February 6 na naman. Diba?
Ilang buwan na lang, ilang linggo na lang, February 6 na, another impeachment na naman. Nako, mga kababayan. Ha? Diyos ko, baka sasabihin na naman to ng mga DDS, walang mangyari sa impeachment na yan. Naku, anong walang mangyari sa impeachment na yan? Kung naalala ninyo, 16 ka-abogado ang binagsak ni Sara. Nako, mga kababayan. Baka sasabihin nyo, walang mangyari dyan, hindi yan latatalab. Kayo nagsabi niyan, hindi tumalab. Pero kung alam nyo lang kung ano ang lakas, gaano kalakas ang tibok ng dibdib ni Sara na kapag tumibok ang puso, mag-hire ako ng 16 na lawyer na 16 ang hinard niya. Bakit? Sa sobrang bigat. Sa sobrang bigat. Kung sabi ko sa inyo mga kababayan, tapos ngayon, syempre kampante ang mga DDS. Hindi nga nakalusot yan noon eh. Kasi bakit? 16 na lawyer. Tapos ang kanilang i-file ulit niyan, pareho lang naman sa i-file nila ulit noon. Katulad sa i-file nila nung last year. Nagkakamali kayo. Bukod sa uliting i-file, yung i-file nila last year, mga kababayan, dadagdagan. Alam nyo ang idagdag? Yung mga testimonya ni Madriaga. Patay ka diya, bata ka. Nako, Sara. Hindi ka na talaga makakatulog nito. Baka hindi lang 16 ka abogado ihanda mo dito, baka 20. Kasi mga kababayan, kung ang expected ng mga DDS, kung ang expected ng mga DDS na hindi tatalab ang impeachment ng Makabayan Black at kung ano-ano pang grupo, mga kababayan, may panibagong dagdag. Ito, pakinggan ninyo. Sige, i-search ko muna mga kababayan. Pakinggan ninyo ang panibagong dagdag sa impeachment ni Sara. Mukhang hindi yata makatulog si Sara dito, mga kababayan. Wait. Dito, hanapin natin. Naku po, medyo mabigat ito. Ito, pakinggan natin. With just a month of left before a new impeachment complaint may be filed against Vice President Sara Duterte, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino says lawmakers are ready to act. Mobile Journal Amy Atienza reports. Just a month left before complainants could file another impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino continued to acknowledge the role of the Supreme Court in this case. The SC declared that the impeachment articles against Duterte were unconstitutional as it barred the one-year rule under the 1987 Constitution. Any subsequent impeachment complaint may only be filed on February 6, 2026. Well, kung kinakailangan ay handa tayong mag-endorse muli, no? Pero hindi natin dapat pangunahan ang Supreme Court. As you know, hindi natin dapat pangunahan ang Supreme Court dahil meron kang pending motion for reconsideration doon. Once the Supreme Court changes its ruling, the impeachment trial against the Vice President will continue in the Senate. This means that there is no need to refile another impeachment complaint, which Tino is hopeful for. But also given the circumstances of no changes in the ruling, Tino also said that the Makabayan Bloc is ready to give it another shot. Malamang na itutuloy ng mga complainants ang filing. So handa tayong mag-endorse. At maaaring madagdagan pa yung mga lalamanin ng complaint given na may mga bagong impormasyon na lumabas. The congressman also recognized the testimony of Ramil Madriaga, an alleged former civil intelligence agent of VP Sara, to be an integral part for the new complaint. Madriaga once testified that there was an alleged involvement of Philippine offshore gaming operators and drug dealers that funded VP Sara's 2022 election campaign. Oo, kasama doon yung yung affidavit ni Madriaga, lalo pa at binabanggit ni Madriaga yung mga susing tao sa ano nangyari sa confidential fund. No?
Vice President Sara Duterte has yet to speak on the matter, but his recent survey results show the Vice President improved its trust rating from the public to 56% from the 53% much trust rating last September 2025. Kapatid Amy Atienza, we are One News. Oh, bakit hindi sinabi dito sa balita na negative 3 si PBBM at plus 31 si Sara? Kasi bakit? Sinabi po ng Pulse Asia at Okta Research, wala daw pong nangyaring survey. Fake news daw po yun. Patay, tinanggi. So ngayon mga kababayan, ayun na nga. Ayun na nga mga kababayan, yung sinasabi natin na, ito. Mas maganda ito, GMA. Ang testimonya ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating civilian intelligence agent na magamang Rodrigo at Sara Duterte ang pinag-aaralang idagdag sa posibleng bagong impeachment complaint na iahain laban sa vice-presidente ngayong taon. Alo! Nakatutok si Jonathan Andal. Excited na ako. Sa February 6, tapos na ang isang taong pagbabawal na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na base sa ruling ng Korte Suprema. Hala. Ibig sabihin, pwede na muling ihabla ang bise. Bagay na pinag-aandaan na ng ilang grupo at individual ayon sa Makabayan Block sa Kamara. Patay. Pero maghihintay muna sila hanggang Pebrero kung maglalabas na ng desisyon ng Korte Suprema sa apela noon ng mga complainant na baliktarin ang unang desisyon ng mga maestrado na nagsabing walang bisa at labag sa konstitusyon ng impeachment complaint noon laban sa bise. Kung sakaling mag-reconsider ang Supreme Court sa decision niya, di ibig sabihin nito, magpapatuloy na yung trial sa Senado. Hindi na kailangang mag-refile. At saka mga kababayan, Pero kung sakaling hindi to pwedeng tagalin ng Supreme Court ang sagot nila. Kasi ito mga kababayan, ganito yan, bago natin ipagpatuloy. Ganito yan mga kababayan. Nag-file kasi ng motion for reconsideration ang mga complainant nun kay Sara na baliktarin ang kanilang, di ba kung naalala ninyo, unconstitutional po ang dineclared ng Supreme Court. Ngunit mga kababayan, ang mga complainant nung impeachment ni Sara last year ay nag-file ng motion for reconsideration na ibaliktad at tanggalin ang kanilang dineklara na motion for reconsideration. So kung ano man ang desisyon ng Supreme Court at tanggalin yun, nako po, yung naka-archive sa Senado, mabubuksan yun. Gustuhin man ni Sara o hindi na siya pwede mag-file ng motion for reconsideration. Bakit? Nag-file na po siya ng motion noong nag-file ng complaint itong mga complainant sa impeachment laban sa kanya. So unang nag-file ang mga complainant, nag-file siya ng motion. So ngayon, nag-file naman ang complainant, hindi na siya pwedeng mag-file kasi isang beses lang, no? So ngayon mga kababayan, depende na to ngayon kung ano ang ilabas ng Supreme Court. Alam niyo walang takas ang Supreme Court dito. Bakit? Kung sakali na sabihin ng Supreme Court, wala, hindi namin sang-ayunan ang gusto ninyong baliktarin. Mananatili kami at maninindigan na unconstitutional. So sige, naglabas na sila ng sagot doon sa motion ng mga complainant. Sabihin, hindi namin baliktarin, maninindigan kami na unconstitutional ito. So okay na yon, naglabas na sila, nag-release na. So magpa-file na naman ulit itong mga complainant at mga kababayan. Paalala lang, hindi na po ito i-file na katulad noon kasi meron nang nakabinbin sa Senado. So kung meron man mga kababayan, magdagdag na lang. Hindi panibago, kundi idadagdag. Itong mga statement ni Ramil Madriaga, patay ka dito Sara, patay ka diha. Naku. Kaya nga, sabi nga ni Attorney Larry Gadon, dapat alisin na to si Ramil Madriaga sa BGMP. Dapat ilipat ito ng custody, dapat ilipat ito sa Krami or sa CIDG or kung saan man siya na safe. Kasi mahirap to mga kababayan. Pero at least, kahit papano, kung patayin man siya sa loob, kung lasunin man siya, o magkarayot man dyan sa loob ng kulungan, meron na siyang mga pinanumpaan at pinipirmahang otentikadong notaryado na affidavit. At, mga kababayan, kung naalala ninyo, mga kababayan, merong 3 cellphone si Madriaga bukod sa kanyang statement. Kung sakali man na siya ay tigiin dyan sa loob.
merong cellphone si Madriaga. Hindi yan pwedeng galawin kung saan man yang branch ng korte ang cellphone niyang 3. Kasi lahat ng nasa cellphone niya ay yun ang ebidensya. Naku, patay kayo dyan. Hawak po, Ma'am Maria Pipaliso, no? Hawak po ng Manila Trial Court ata, RTC branch, anong branch ba yun? Nakalimutan ko. Basta hawak ng Manila RTC branch, no? Yung cellphone niya na 3. So, sa totoo lang mga kababayan, ito na nga ang masasabi ko na pakinggan natin, nasa NBI, tama, nasa NBI. Actually, natanggap na ng NBI yung panawagan ni Madriaga at ng abogado niyang si Attorney Palad na kunin at ipasok sa forensic examination itong 3 cellphone. So ngayon mga kababayan, doon natin malaman na ang mga sinasabi ng mga DDS na hindi daw po pwedeng paniwalaan ang kwento lang. Kasi kung kwento at picture lang naman daw ang pagbabasihan, di si PBBM daw dawit sa korupsyon kasi may mga picture po siya sa mga tao or mga politikong korap. No? Kung picture lang ang pagbasihan. So ang pahayag nga ni Sara, kada event kasi may mga pumupunta at nagpapapicture sa akin. Pero actually hindi daw niya kilala. Pero ninong ng anak niya. Hindi daw niya kilala pero binigyan ng motor na namamahaling motor. Diba? Hindi daw niya kilala pero binilhan pa ng iPhone 10 ni Digong. Diba? Kung hindi ka kilala, bakit mo bibigyan ng napakamahal na motor? Kung hindi ka kilala, bakit mo bibigyan ng cellphone at gawin mong ninong ng anak mo? At gawin mong leader ng isang supporter? Gagawin mong leader at gagawin mong intelligence whatsoever tururot? Tapos sabihin mo hindi kilala? Malalaman naman natin yan kung ano ang laman ng cellphone ni Madriaga na 3. Nako mga kababayan, mahirap yan. Mahirap, sa totoo lang. Ito mga kababayan, sa mga araw at sa mga oras na ito na binalita ng GMA yan. At kung ano-anong media pa, TV5, GMA, News 5, Net25, kung ano-ano, Rappler, diba? Kung ano-anong news media, imposibleng hindi napapanood ng Office of the Vice President yan. Siyempre, marami din chismosa dyan. Siyempre, sasabihin nila, uy, Inday, BP, VP, hindi BP. Hindi siya blood pressure. Siyempre, sasabihin ng mga staff niyan, hala ka ma'am, binalita na sa TV ma'am na yung yung impeachment mo daw ma'am, kay ilang tulog na lang daw. Kung napanood nga namin sa vlog ng vlogger ma'am, yung nakabili yung Mustang ba? O sabi niyo ma'am, ilang tulog na lang daw, February 6 ma'am, i-file na naman daw ulit ma'am. So syempre marami chismosa dyan. Ma'am tignan mo ma'am, gapos ma'am, ito piyos ng GMA ma'am, pakinggan mo nga ma'am. Tapos sasabihin niya ni Inday, sus galagot yung ko ana, undangin na ninyo, daghan kay ko gihuna-huna, gadagdag pa mo. Undangin na ninyo. Baglantaw na lang mo, ayaw nagipardunog sa ako, gawas. Sabi nga. Kakanon yan si Sara, ayaw nagipadumog sa ako. Oy, kasakit na biya kaya kong ulo. Galisod na kaya kung maghuna-huna. Kung sa akong unahon. Ang unahon ba na ako love life? Unahon ba na ako kung paano ko sagutin yan? Or kung yung, diba, naghan kay kong problema. Gawas. Dito ka manood sa gawas ka manood. Kaganon yan. Hoy, ikaw ba? Doon ka sa gawas. Ayaw diri sa ako. Opisina kay pagod kayo, makinig nga na ba? Daghan kayo, nagka-problema, magdagdag ka pa. Oo, mga kababayan, ako, eto na nga. So, syempre, ganun. Nako, tapos marinig pa niya, ma'am, ingon ba tunitinyo, ma'am, katubang congressman, ma'am, nga, kuan, kasama ni Castro, ma'am, katungtuang teacher ba, ma'am, kasama to mga bayan black ba, ma'am, na si Ko, katubang imong giingnan ba, ma'am, nga, Ko, yung congresswoman ko ba, ma'am, yung kabataan party list na, kano-ano ba niya si Saldi ko, katubang, ma'am, kay niingon ra ba sila, ma'am, nga, kuan daw, buko daw sa impeachment mo, ma'am, dadagdag ro nila yung statement ni Madriaga nga, tinanggi mo, hindi mo kilala. Naku, mas lalong manggagalaiti si Sara dyan. Sasabihin niya ni Sara, gawas ba, gawas? Galagot na kaayo ko, gikapoy na ko maminaw ni mo, gawas ba, gawas? Wala man ko ipakialam anang mga balita na yan. Basta ako nag-isip kung anong unahin ko, yung tatay ko, yung pamilya ko, o yung impeachment na yan. Labas, doon ka, labas. Labas ka.
Ayaw ko makinig sa mga ganyang balita. Kasi una, makinig ako sa balita, tapos pag i-post mo yung mukha ko dyan, pangit-pangit. Nagreklamo na nga ako dun sa Bilyonaryo News Channel kay kadami-dami nilang news patungkol sa akin. Wala nga ako pakialam sa mga sinasabi nila sa akin. Tapos ilalagay pa nila dyan kamukha ko si Chucky. Di ba? Sabi niya ni Sarah, labas ba? Labas. Doon ka sa labas. Ayaw nang iduol sa ako. Wag mong ipakita sa akin at iparinig sa akin. Sumakit na yung ulo ko dyan. Pangit na nga yung mukha ko sa balita. Tapos pakinig mo pa sa akin, pangit din. Iparinig mo sa akin kung magandang balita. Wag ang wag yung mga bad news. Kaya mas lalo sumakit ang dibdib ko niyan. Diba? Tapos baka sasayaw na ako dito ng aper tayo. Sumakit ang ulo ko, sumakit ang kilikili ko. 6 bomb. Diba? Nako. Kung alam nyo lang mga kababayan, ganyan yun. Kahit wala ako sa Office of the Vice President, ganyan matagal sinasabi ni Sarah. Nagalago, gikapoy, yung ko anang taga Maynila. Mga plastic na sila. Diba? Sinabi niya yan. Nako. Tapos pag narinig bukas, i-fired gyud ka na ako. Paulit-ulit ka na maghatid ng balita na puro naman na bad news. I-fired gyud ta ka. Wako pakialam kahit regular ka na dito sa opisina ko, pero i-fired gyud ta ka para masunog ka. Di mo ba alam na kami ay apoy na hindi mapatay? I-fired gyud ta ka. Ganyan na si Sarah. Nako, mga kababayan. Hay nako, Sir Vic Malaluan. Big love shout out po. Hay, nako, ito na nga mga kababayan. Lalong sasakit talaga ang ulo ni Sarah dito, mga kababayan, sa totoo lang. Sasakit ang ulo ni Sarah. Sabi ni Ma'am Leonida Gutierrez, Ken, pwedeng makahingi ng tulong sa'yo. Bakit po, ma'am? Nako, ma'am, kung charity vlogger lang ako ngayon, ma'am, nako, mabigyan talaga kita ng tulong, ma'am, kung charity vlogger lang ako ngayon. Kaso, ma'am, gustuhin ko man mag-charity vlogger, kaso ayaw ko ng ganyan, ma'am. Mas malaki pa ang kinita kaysa sa binigay, ma'am, eh. Hindi ko naman nila lahat, pero majority. Diba? Kaya ayaw ko talaga mag-charity vlogger, ma'am. Kasi mas malaki pa ang kinikita, ma'am, kaysa sa tinulong. So, yun po yun, ha, mga kababayan. Nako po. Diyos mio Marimar. Kent, yung magandang picture ni Lustay ilagay mo, huwag daw yung pangit. Wala siyang pakialam, ma'am. YouTube natin to. Ba tayo mangingian? Wala siyang pakialam. Lagyan ko pa dyan na may kinakagat-kagat siyang bato. Lagyan ko pa dyan, bumuga siya ng apoy. Yan. Kay Nyolo nga, nakikita niyo yung thumbnail ni Nyolo. Laging umiiyak si Sarah, sumisigaw, galit na galit, umiiyak, di ba? Doon nga kay Coach Jarrett, ang gaganda ng mga thumbnail nito doon, no? Di ba? Naging mga disente. Di ba? Yung mga thumbnail ni Coach Jarrett, naging mga disente. Naging AI yung mga mukha. Kay Nyolo naman, nagsiiyakan yung mga picture. Nakita niyo doon? Sa mga picture ni Nyolo, yung mga thumbnail yan, nag-iiyakan. Yung mga mukha. Maverian Suzuki, hello po. Nyolo, barag na barag si Lustay. Kaya nga, di ba, Ma'am Aurora?